Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang ating pong unang pagbasa at ebanghelyo ay parehong-pareho. Ipinapakita po doon na dahil hindi po miyembro o kabilang sa grupo ang mga tao gumagawa kahit mabuti, pinigilan sila. At pareho po ang naging tugon ni Moises sa ating unang pagbasa at ni Jesus sa ating ebanghelyo sa ganitong ugali ng pagiging sarado. Sarado. Ang maging mapagtanggap sa iba. Marahil po sa sarili nating simbahan, makikita din natin ito. Ang mga nagsisimba, nagdarasal, naglilingkod, pero merong mga kasalanan, may pagkakamali. At dahil doon, ang iba sa atin ding ipinagtatabuyan. Sinasabi nating walang lugar ang taong ito dito. O kaya ang naririnig natin na sinasabi madalas ng iba, huwag kang pumasok ng simbahan at masusunog ka. At yun pong tinutukoy ni Jesus at ni Moises sa ating ebanghelyo at unang pagbasa. Kaya hindi na po nakapagtataka na ang tingin ng ibang tao sa mga Katoliko ay hindi po bilang makasama sa pagbabago ng mundo, kundi mga nangangalit sa mundo. Sa halip po na yakap kasi at pagpapagaling ang ating hatid, lumalapit tayo sa mga tao nang may nakakunot na mga noo at mga nandudurong mga daliri. Ang mga unang lumalabas na salita sa ating mga bibig ay kadalasang hindi po mga salita ni Jesus na sumainyo ang kapayapaan. Sa halip, nangunguna po tayo sa pagwawasto, sa pagtatama. Sinasabi nating, mali ka kasi, mali ka. Dito ko po naalaala ang sinabi po nating Santo Papa na si Francisco, na ang simbahan ay hindi po isang lugar na nang walang mga kasalanan, na malinis, na walang bahid. Hindi po. Kanya pong inihahantulad ang simbahan sa isang ospital, no? Na naroon po ang mga may sakit, makasalanan, marumi, at may pagkukulang. At ang mga tao ay naroon sapagkat nais po nilang mapagaling sa kanilang mga espiritual na karamdaman. Mga kapatid, ang simbahan po ay hindi po museo ng mga santo, kundi isa pong ospital para sa mga makasalanan. Kaya patuloy nawa natin sa ating mga sarili ang ganitong pagtrato. Putulin ang ganitong pagtahak. Putulin ang ganitong pagtingin. Nawa po sa turong ito ni Jesus, tayo po ay manguna sa pagiging mapag-intindi at salubungin ang ating kapwa. Tayo po ay tinatawag na hindi po maggrupo-grupo. Kami-kami, kayo-kayo. Kundi po lumabas po tayo sa ating mga grupo at buksan ang ating pagkakaibigan sa lahat. Sinasabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo na tayo po'y ang sinumang hindi laban sa atin ay para sa atin. For whoever is not against us is for us. Mga kapatid, tayo pong lahat ay pare-pareho at pawang mga makasalanan. Magtulungan nawa po tayong lahat. Mangyaring tularan si Jesus
na tinanggap ang sinumang nangailangan ng tulong. Hindi po lamang ang mga Hudyo. At sa gayon, makita po nila ang Diyos na hinahanap nila sa pamamagitan natin. Maging mga kamay ng Diyos, maging mukha ng Diyos sa ating kapwa. Amen.